Makausap natin ulit ang pag-asa. On the phone is weather forecaster Ana Cloren. Magandang hapon po. Ma'am, kayo ba'y nakakahinga-hinga na kahit paano dyan sa pag-asa or nag-aabang kayo doon sa papasok pang isang sa yung low pressure area na inaabangan po natin? Yes po, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngayon medyo pahinga-hinga naman na po ng konti, pero yun nga, medyo may paghahandaan na naman po tayo, no? Dahil itong si Christine ay ngayong hapon, inaasahan natin na lalabas na ng ating area of responsibility. Pero sa ating pagtaya po ay posible po itong mag-recurve o mag-loop pabalik po ulit dito sa ating PAR. At kasabay po nito yung pagpasok din ng inaasahan natin na panibagong bagyo po, no? Posible by Sunday or Monday ay pumasok po ulit ito sa ating area of responsibility. So, early this week, wala pa naman po itong epekto sa anumang bahagi nating bansa. Pero yun nga po, habang papunta po tayo sa midweek, no? Tuesday, Wednesday, hanggang end of the week po next week ay posibleng makaranas po ulit ng mga pag-ulan, lalo na po itong eastern section na ating bansa o yung dalawa po yung track na scenario na nakikita po natin na pwedeng puntahan nitong posible maging bagyong si Leon. Una po, posible dun sa may northern Luzon area po ulit siya tumawid. Pangalawa naman ay medyo lalapit lamang po siya dyan and then magre-recurve, kikilos po palayo ng ating Philippine landmass. So ito po yung ating minomonitor o binabantayan sa kasalukuyan dahil nga po mukhang maulan na panahon po ulit yung inaasahan natin by next week. Okay, Mama Ana, lumiit ho ba yung diametro nitong si Christine pagkatapos ng dumaan sa Luzon mainland? Sa kasalukuyan po or ngayon po kumbaga po nagko-consolidate na po ulit itong bagyo si Christine dahil nga nasa karagatan na po siya ulit. So, unti-unti ay nagigain na naman po ito ng kanyang intensity o ng lakas. So, ngayon nasa severe tropical storm category pa rin po. Yung diameter niya malaki pa rin po or yung radius niya po umaabot pa rin sa 730 kilometers. So, malawak pa rin. So, kahit lumabas po ito na ating area of responsibility, di natin i-rule out yung possibility na may signal pa rin po tayo sa ilang bahagi na ating bansa dahil sa lawak po nito. Galing rumibaw ni Christine, ha? Ma'am Ana, teka lang, saan po ba, nasan exactly ngayon si Christine? Tapos yung radius po na na-mention nyo, parang basically the same radius that we had, no? I believe yesterday or nung Wednesday po yun. Kung may posibilidad po na pumasok si Leon at mahatak pabalik itong si Christine, aasahan din po ba natin na lalo pang lumawak yung kanyang radius o yung sa kanyang sakop? Yes po. Ngayon po, nasa around 255 kilometers west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur po si Bagyong Christine. At yun nga po, no, nakikita natin na posibleng magkaroon po sila ng interaction sa isa't isa, pero sobrang layo po nila para magkaroon po ng tinatawag po natin na Fujiwara effect. So, sa pagkilos lamang po natin nakikita na posible sila magkaroon ng epekto. So, itong Bagyong si Christine ay posibleng manatiling ganyan na lamang din po yung kanya, no? So, kung tumama man po siya sa may Vietnam area, so possible po yung kahit papano ay weakening po nitong bagyong si Christine. So, magdedepende po ito sa kanya magiging pagkilos paglabas po na ating area of responsibility. Ma'am, in terms of siguro percentage, ano po yung porsyento na magiging posible po yung hatakan nitong dalawang bagyong ito, ma'am? Yes, so sa ngayon po yung yung hatakan po kasi natin na term, yan po ba yung tinatawag natin na Fujiwara effect or yung Fujiwara effect po kasi yun po yung parang nagsisiso po yung dalawang bagyo po natin and then dapat po yung intensity nung isang bagyo ay mas kumbaga po nasa tropical storm category or medyo mas malakas pa yung intensity niya, pero sa nakikita po natin posible po sila magkaroon ng interaction pero hindi po yung tinatawag po natin na Fujiwara effect. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Pag-asa weather forecaster Ana Cloren.